Alright, what's up, Mabsat? Andito tayo kay Attorney Claire. Yung katatapos lang natin na subtopic kanina tungkol sa pagiging fair ni Marcoleta, siya ang magiging topic ni Attorney Claire in few minutes. Mabsat, be fair, no? Nagkasagutan sila dito. Pero papakinggan natin, Mabsat, no? Ito, Mabsat, no? Naku, daming live ni Attorney Claire. 4, tung 48 minutes ago. Siniwalat na. Ito na, binunyag na, Mabsat, mga politiko may kaugnay sa mga kontraktor. Pasok. Sige, pakinggan natin to. Bilisan lang natin. Oh, it's flavorful. New golden chicken. Golden chicken. Gutom na kayo, Mabsat? Okay. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Yes, today is September 1, 2025. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Bilisan natin. Oo nga pala. Oo. Sige. Okay. Aha. Nandito na si Revy. Ray nandiyan. Si Dina Montanes. Na hindi naliligaw ng landas. Ha? Hindi kinakailangan magpayaman para lang guminhawa yung buhay. Yo. Antonio Saliva. Ryan Econes, shout out. Survivor. Ha? Leonardo Capulong. P. Dandan. Bert. Shout out, Bert. Okay. Alfredo Lacerna. Alfredo Lacerna. Tweller. Wilfred. Okay, yan. Moonflower. Miguelito. Angala. Nandiyan ba sa Addicto Sex? Uy, 4. Oo nga, ang dami kasi. Wala ako ng tubig ko. Tubig lang, tubig. Pero take-upin natin lahat. Ha? Okay, start na nga tayo. Dami, hindi ko maintindihan kung anong unahin ko, mga klip. Yung kasi yung pandulo kong 4, talagang dinagdag ko na lang yung sabi ko, we have to take that up. Okay, so ito muna tayo, mga klip. Sige, ito. Kasi, marami na naisisiwalat. So, alam mo naman yung mga investigative, mga journalists, sila mismo minsan nakakahanap kung sino-sino ba ang maaaring sangkot. Hindi naman natin sinasabing kasama sila sa katiwalian. Pero kasi, hindi ba, itong si Senator Joel Villanueva, ang lakas ng loob. Nung una pa lang nagsabi ang Pangulo tungkol sa SONA, niya, tungkol sa mahiya naman kayo ang sabi ng Pangulo. Parang unti-unti silang, alam mo yon, parang kumakati lahat ng parte ng katawan nila, para sila kiti-kiti, di natin alam kung saan sila pupunta. But anyway, bigla nagsabi kasi itong si Senator Villanueva na parang wala siyang alam, di naman parang, sabi nga niya na wala siyang alam na senador na link sa mga kontraktor. Di ba, pinawalan sala niya na kasi agad. Sabi, hindi ko alam sa iba. Siya referring to the House, di ba? Pero sa Senado, wala siyang alam na may link sa mga kontraktor. So, bakit niya agad pinawalan sala? Tanong lang naman yun. Tapos ngayon, nalilink siya. Di ba? Nalilink siya. Okay? O, baka sabi niya, hindi siya, nalilink siya eh. But anyway, tingnan natin ito, mga klip. Ito kasi pinalabas. Okay? Maganda to eh. Okay, so ito dito tayo sa CIJ. Ito naman to, medyo to, mga klip. Talaga inaaral nila yung mga dokumento. So, 5 reveals from the flood control data. Ano-ano mga na-reveal, mga klip. Okay? Teka lang. Okay. Flood control projects fund extravagant lifestyle. Alam na natin yan mamaya, take upin natin yan sa pangalawa natin. Kung bakit ba sila yumaman. Yan ang take up natin mamaya. Okay? So, Diskaya founded and linked company. Sabi nga, di ba 9? Yan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pa nga eh. Di ba? Diskaya founded and linked companies. Alpha and Omega, St. Timothy, St. Matthew, Great Pacific Builders, St. Gerard Construction, Waymaker, YPR, Elite, Amethyst, Alpha and Omega, Elite, St. Timothy, Elite. Ano to? Ba't iba-iba? Imagine nyo, mga klira. Sa dami, ayan ang daming projects 421. Ang tanong is, kaya nyo bang tapusin yan? Diba? So, dapat talaga to maimbestigahan. Diba? But that may not be all. Pasig Mayor Vico Soto, who ran against Sara Diskaya last May, has linked 3 other construction firms to the couple. Ito nga, YPR, Elite General Contractors, and Amethyst Horizon. Grabe. Suki. Nung nag-press briefing tayo noon, mga kakilid, di ba sabi natin, ang pagpapalit ng pangalan, hindi dyan nakikita. Ang trabaho ang nakikita. Pero sabi nga natin, kung nag-iiba-iba lang ng pangalan, iba-iba pang, katulad kanina, para may inilagay, parang liaison officer lang yun, tapos hindi na makasagot kanina na contractor, hindi niya alam yung proyekto. Diba? So, taken all together, all these kaya link companies bag 421 projects. Diba? Anyway, ayan isa yan sa mga na-reveal. It pays to be in Congress, especially if you chair the Appropriations Committee. Wow. Diba? If the Diskayas are the king and queen of flood control, the co-family of Bicol are royalty. According to CIJ yan, mga kaklira.
Indeed, Claudine Co, described by entertainment site Pep as vlogger, influencer, singer known for her travel diaries, fashion hauls, and everyday glimpses of luxury lives of royal lifestyle that includes 25 million pesos, Mercedes-Benz SUV, rides on private planes, and apartment hunting in Paris. Diba? Ayan, o yun nga. She happens to be the scion of the Bicol political family, linked to construction firms that got 15.7 billion. Bakit ba na-connect si Saldi ko? Kasi siya dati sa Committee on Appropriations. Diba? Yan. So, ito yung binubulgar, sinasabi, na siyang gumagawa lang ng, dalawa lang daw ang gumagawa ng budget, si Speaker sa kasi Saldi ko. Pero, tanong lang mga klit, tanong lang. Bakit kaya, ang nabanggit lang, ni VP Sara na gumagawa ng appropriation, ng budget, ay yung dalawa lang. Si Speaker at saka si Saldi ko. Never niya nabanggit si Cheese. Diba? Ba't kaya? Minsan naisip ka eh. Diba? Bakit kaya yung dalawa lang? Never niyang binangga. Binangga niya pala si Cheese minsan. Yung tungkol sa, alam mo yon, yung naghawak na, yung ininuman ng, yung parang wine. And that's it. Wala na siyang sinabi. Baka kaya hindi alam kung friends sila, di ba? But anyway, natanong ko lang naman. Okay, balik tayo. Ito na, mga clear. Okay, so SunWest, ayan, founded by Elizalde and his brother Christopher. Si Christopher, di ba yung tatay? Ayan. Christopher, the former party list representative who is Claudine's dad, has 10 billion worth of flood control projects, the biggest allocations of any single firm. Talaga? 10 billion worth? Pero mas malaki pa rin yung 51 billion. Diba? Christopher also formed High Tone Construction and Development Corporation, which racked up 4.6 billion worth of contracts. Anyway, dito tayo mga kaklira. So ano yung mga sa mga ko? Kukunti pa rin, mas marami pa rin sa Diskaya. SunWest, High Tone. Ito yung hindi umatin sa hearing kanina. FS Company Builders, High Tone. Okay, yan. So may 149. Dahil pa rin sila ng Diskaya. Suki. Saan ba sila nanalo lagi? 421 projects. Kasi sila lang yata, di ba, na ano kanina sa news, mga ka-clear? Parang every time na may bidding, sana yan, bidding-biddingan, kasi sila din na sumasali sa bawat bidding. Di ba? Nasaan na ba yan? Parang bidding-biddingan lang dahil, ito. Yung 9 companies na sumasali sa lagi doon sa bidding, wala nang ibang kumpanya, sila lang. Nagbidding-biddingan. Diskaya and family firms bid for same flood projects. Kung siya yung kumpanya niya, siya makikipag-bid. O di, kung sino man manalo doon, di, sa kanila pa rin. Tama. Mrs. Diskaya, mayroon ba pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company? Mayroon ba pagkakataon na sila ang naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Initially, Diskaya denied the allegation. However, Senator Estrada pressed the issue, saying he would request data from the Department of Public Works to support his claim. At this point, Diskaya admitted to it. Diba? Nagsisinungaling pa eh. So minsan, naglalaban-laban yung siyam. Yes po. Nahayaan to. Pero ito, mga clear. But anyway, sige, tuloy tayo. Congress is investigating flood control contracts, but many lawmakers own or are linked to contracting firms or have been accused of getting kickbacks from them. Ayan, okay? Next. Ito na, mga clear. Mga politiko, ilan lang to partial list pa lang to, mga clear. Partial list. So, tingnan natin, partial list. Attorney, parang election lang ba? Partial and unofficial list. Putragis. So, marami pa siguro dito. Kaya lang, ito yung mga nauna. Pero ito, mga click, hindi ito galing sa atin na binabasa lang natin sa PCIJ at ito ay investigative journalist. So, tingnan natin ang kanilang mga na-discover. Diba? So, lawmaker, Cheese Escudero, position senator. Ito naman ay inamin naman ni Senator Cheese Escudero. Centerways Construction and Development Inc. Nakitaan sila magkakasama. 30 million! Events na magkasama. Nag-donate ito sa kanya. Ayan. 30 million! Lawrence Dubiano was one of Escudero's top donors in his 2022 senatorial campaign. Next. Shout out, Channel Paris. Next. Joel Villanueva. Di ba siya yung nagsabi na wala silang link sa anumang kontraktor? New San Jose Builders Inc. The company is one of the Villanueva's top donors in his 2022 senatorial campaign. Okay? At ito pa, mga clear. Pakita lang natin to. Ito yung may nakita niyo na siguro, no? Pero ngayon ko lang naman kasi ito diniscuss. Okay. Di ba? Nakitaan itong si Ako, may picture. Joel Villanueva na chami-chami.
doon sa kanina na DE. Ala! Ala, may resibo, may picture. Paktay tayo dyan, attorney. May Ito resibo. ng director na. Pero DE dati. Nag-chami-chami sila. Ito yung mga kaklear, yung umamin nagkakasino siya. Diba? At siya yung umamin na matapos mag-isata ang Pangulo, pina-inventory niya daw yung mga trabaho, tapos may nagsabi sa kanya, yung Bryce Garcia ba yun? Ha? Hernandez? Oh. Yun yata yung kasama niya rin sa casino. Ang laki daw yata ng taya nito. 5 million. So sabi niya, ay hindi ko po alam, hindi kami magka-table. So it means, magka-classmate sila. Hindi na sila magka-table. Ha? Schoolmate sila. Sa casino. Bawal mga public officials sa casino, mga ka-clear. So, alam mo yun, gumagawa na ng illegal. Alam mo yun, parang, okay lang. So, ilan taon ka na nagka-casino? That's the point. At chami-chami siya with Joel Villanueva. Itong picture, oh. Diba? Yan ang DE. How deep do the connections go? Yan ang tanong, di ba? Oh. At kasama pa rin yung kapatid niya. Si Mayor. Oh. That's the question facing Senator Joel Villanueva as his publicly of innocence. Runs headlong into photo showing a chummy nga pala ginamit chummy alliance with the man tag as in Bulacan's ghost flood control mess. Inamin niya na nag-report sa kanya na maraming ghost projects sa Bulacan. Diba? Oh, yan District Engineer Henry Alcantara, whom Lacson later named alongside DPWH Bryce Hernandez as the alleged ringleaders. Diba? Diba? Parang ang hirap kasi parang pinawalang sala niya na agad yung sarili niya. Diba? Tapos yan ang tanong niya pa si Secretary Bonoan, nakipag-deal ba ako sa inyo? Definitely, hindi kay Secretary Bonoan. Wala siya alam na, wala siyang personal knowledge kung nakikipag-deal ka kung kanino, diba? Pero, hindi. Alcantara, malamang, ang kausap. At inamin naman ni Henry Alcantara, nakikipag-usap sa kanya, itong si Congressman, si Senator Villanueva. O sige, tingnan natin mga klira. Hindi naman makakailato. At kumakausap siya talaga ng DE. Itong si... sige, pakinggan natin. Bilisan lang. Okay, pakinggan natin ha. Naya ni Senator Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Yan ang throwback video ng talumpati ni GPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon. Clear. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam na this. Ala, kitang-kita yung date. Ang dami nga na-reveal sa hearing kanina. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Na pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Naku, nakikialam pala sa budget si Senator Villanueva. Akala ba natin wala? Diba? O ayun na. Si ano po ang nag-reveal si Engineer Henry Alcantara, District Engineer ng Bulacan. Nilaglag siya ni Joel, nilaglag si Joel ni District Engineer. Paktay tayo dyan. Paktay tayo dyan. Naomi Chin. Kulit siya tungkol sa budget. Mag-usap. View deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ko, Sen, ano ba, magkano pa kulang natin dyan? Ito sabi ni DE kapag po kinakausap ako ni Sen, ito daw sabi sa kanya ni Senator Villanueva, DE, ano kaya? Magkano pa ang kulang natin dyan? Ay, dako. Mahirap kasi pag-budget talaga. Kasi talaga pong kinukulit siya. Anyway, ito na po. Tayo ngayon, isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ng kanyang pamilya. Wala, kakala ko ba hindi siya naglalabi? Maybe hindi siya naglalabi kay Bonoan. Pero naglalabi siya sa DE. Diretso. Diba? Magkano pa ang kulang natin dyan? Si DE nagsabi, mga clear ibinibigay ko na sa inyo yung resibo. Talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Uy! May pictorial pa sila. May resibo, mga kamsat. Nakita nyo yun, isa pa tuloy. Rewind, konti. Yung resibo. Talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Yan may resibo, mga kamsat, magkatabi si DE tsaka si Joel. Paktay. Isang matatag proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang dapat to, pa-check na rin to, no? Ikaw yung pala, Senator, pa-check mo to kung hindi to substandard. pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuuan 68.84 million pesos ang... Ayan pala halaga. Newly completed Bangbang Bridge.
So, dapat malaman natin tama. Siguro alam nyo, anyway, pag naman kasi siguro nagkaroon ng independent commission, hindi pa naman ito uunahin. Ang uunahin talaga yung proyekto ng itong 3 taon ni Pangulo. ang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Oh, naku, 2019. Panahon talaga ni dating Pangulong Duterte. Panahon ni Digo. Tapos 2021. 68.8 million. Ayon kay Alcantara, ang top-notch construction ang gumawa ng proyekto. Uy, top-notch contractor. Sige nga, sinong top-notch? Isa ang top-notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Top number 6. Top 6. Sabi niya walang kinalaman. Ala, patay ka. Joel Villanueva. Sabi mo walang kinalaman. Bakit nandyan sa top 6? Ano nga ba to? Sige nga, bakit? Kasama pala doon sa 15 contractor. Inaharang nga ni Marcoleta, pansin ba niyo? Naka po, mga kakabsat. Mamamroblema na naman si Pastor niya. Yun na. Na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose in the flood control project. Dito kasi nilinis si Senator Villanueva yung sarili niya. But the problem is hindi nga si Secretary Bonoan yung kausap niya. Si District Engineer Henry Alcantara. O paano 'yon? Hindi na siya, 'di ba? Hindi niya na kakailayon. Kasi nagsalita na si ano tawag doon na throwback. 2021 kasi. Attorney, ang tawag diyan, kumanta sa jukebox na hulugan ng 2019, no? 2019 play. O yan, play. Sumagot na. Sumagot siya kay Senator. Itong si DE Alcantara. NASPAC. Na throwback. Hindi siya bago actually. That's 2021. Paano ni dating Pangulong Duterte? Diba? Kaya, yun. Okay, sige. Next. Tapos na tayo kay Tapos na tayo kay Joel Villanueva. Okay, next. Mga ka-clear. Elizalde ko. Okay, pinakita ko na yan. Sunwest, Hightone. He's a co-founder sa Sunwest Inc. and the brother of Hightone co-founder Christopher Co. and FS Co. Managing Officer Farida Co. Okay, next. Ito, hindi ko ito kilala mga ka-clear. Siya mismo. He is the manager of the company. OMG. Magbubukid party list. Magbubukid ba siya talaga? Third Star Builders talaga. Grabe. Kasi sarili niyang kumpanya. Doon niya binigay yung proyekto. Ito. Parang kilala to. Edwin Guardiola. No? Na-news na rin to, mga ka-clear. CWS party list. Newington Builders. Formerly, binago yung pangalan para mawala yung Guardiola. Laurel Development Corporation S.A.N. Construction and Trading, General Trading Inc. He is related to some of the shareholders of these contractors. Sabi to partial pa ito mga klira. Munir, dalawa. Junior, sa tatay? Hala? Nirain or Nirain Construction and Supply. He is related to its top shareholder, Ash Asid Arbison. Kamag-anak Incorporated. Kapuso PM pa to. At ito, mga ka-clear. Kulang pa yata ito. Ayan, no? Ramon Jolo Revilla. Parang kulang ba ito? Wait lang. Wait. Ito na mga Graia, top shareholder. Graia Construction. The top shareholder, Rebecca Bautista Ocampo. Kapatid ni Ramon Revilla. Di ba? Shareholder Rebecca Bautista Ocampo is his aunt. Next. Meron pa ito mga ka-clear 18 to. Relax. Lani Mercado. Ang swerte naman. Ties with the contractors. Siya pa rin, Lani Mercado, Brian Revilla. Ayan, sister nila, kapatid na. Ni Bong Revilla, mga ka-clear. Ramon Rodrigo Gutierrez. Wait. Sino to? Wait. Sino to? First Rider Party List. Ramon Rodrigo Gutierrez. Tingnan natin. Si Rog ba to?
Naku, tatamaan din si Representative Rog. His father and brother are shareholders of the company. Siguro, dapat lang, ito lang mga kaklira, kung ito naman ay nasa construction, pero kung private naman, tingin ko, hindi masyado magiging issue. Diba? Pero ayan, no? Ayan, Greya, ito syempre, ito rin, brother niya, father niya. Ay, nabanggit ko ba si Bongo? Naku, nakalimutan ko si Bongo, ulitin natin, maya-maya, balik tayo. Journey Jet Nisay, Pusong Pinoy. DPWH contract cite him as company's general manager ng GVN. So may kakontrata siya kasi, ano siya DPWH contracts okay? Caroline Aguiao, Kalinga Loan. BHM's manager, Bond Holden, Kapuyan Mangawang is the brother of her husband. Okay. So, ayan. Meron pa ba? Ayan na mga clear. A.D. Gonzalez, her family owns the company. Uy, wala ang wala si mga clear Pero partial pa lang to. Tignan natin nag-start pa lang sila. Cristina Angeles, Starlock, Northern Builder, she is the company's vice president. Okay? Natin. Balik tayo. Okay. Ang sabi dito, 18, okay, dito tayo. Okay? But vocal critics, including some of their colleagues, have questioned Congress' credibility to probe the matter when lawmakers themselves are tied to contractors. Okay, tied. But tingin ko, ito pinakita, pero dapat mapakita yung involvement nila sa mga government projects, di ba? Sa government projects. So, okay, so dito nakalimutan ko to. Christopher Lawrence, CLTG Builders, saka yung kanyang bayaw, ay half brother. Kalimutan ko magitin. Na shock si Bato, hindi siya kasali sa hindi siya kasali sa group ni Diskaya, Bongo at Digong. Nga. Medyo, teka, tignan natin. Alam ko may nakita ako dito. Wait, Ito. Pakita ko to sa inyo mga clear. Parang sabi nga niya, uy, mukhang nagkamali. Si Bongo magtanong. Tignan natin, mga clear. Okay? Kasi gusto niya agad, parang gusto niya agad linisin yung CLTG. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Kasi mga kakli, bakit? Ba't niya tinatanong? Kasi, yung CLTG, di ba maliit lang? Class B lang to At the time, nung panahon ni dating Pangulo Duterte, nakita natin siya Class B. Pero ang laki ng mga nakuha nilang kontrata, umaabot sa billions. Diba? Record naman yun And then, sa liit lang ng kanilang kapital, nakikipag-joint venture siya sa mas malaki. So parang pangalan lang ba yung ginagamit? Nananalo sa bidding, di ba? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Naku, buko. Ayaw yata ipaalam. Diba? Para, diba? Na joint venture proyekto ninyo na... Naka-joint venture nyo daw. Kaya. Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Patay. Sige, basa muna tayo. Sana Atty. Claire, pati yung Davao, imbestigahan nila parang iniiwasan ang Davao pag sa Senado. Pero tingnan natin, mamaya, meron tayong third dyan. Yan yung third topic natin, mamaya. Tingnan natin yan, yung pag-iimbestiga sa Davao. Diba? Naku po. Nagkabuke. Thank you pala. Sino ba to? Jing Official. Kinuha ko na to, Firm owned by Bongo Skin once worked with Discayas for Davao projects. Diba? Hearing pa more, results more. Hearing mandatory ng Committee de Absuelto. Yes, George. Lock up. Pero nabubuking niya. Tingnan natin. Hanapin natin ito. Mga firm owned by King of Bongo. Tama ba? Tama ba yung title? Wait. Sana? Yun. Work with Diskaya. Wait. Nasaan ako? Work with Diskaya. Yun. Ay. To. Sige. Tingnan natin ito mga clear. Balikan natin yan. Okay. The family of God turned out to be the Discaya's business partner from years back. 2017, mga ka-clear, panahon ng Pangulong Duterte.
Pero wala nangyaring investigahan dito ha. The Senator is now sitting as a vice chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee that's probing into the flood control projects. CLTG builders owned by Godfather Desiderio partnered with the Discayas of Pasig for various infrastructure projects in Davao region amounting to over 800 million in 2017. Go was former President Rodrigo Duterte. Okay, so ito mga ka-clear. Former President Rodrigo Duterte, special assistant at the time, and they had just taken over in June 2016. Okay? Nasaan na? Sana. Ito. Pakita ko lang mga clear. St. Gerard yun at that time. Okay? That's 2018 Incomplete projects in Davao region. Kita ba? Ayan, kita. Sige. 2018, April 30, 2018. So, paano ni dating Pangulong Duterte? Ano nangyari dito? Mga contractors, number of incomplete projects. St. Gerard. Pero may 18. Pero nakikipag-partner sa CLTG. Ano incomplete? Tapos na ba to? Tanong lang natin kasi 2018 pa naman to. Pero ito lang kasi yung record, incomplete projects. So tanong natin, natapos ba ng CLTG? Wala na ba silang problema? Kasi may 8, nakipag-partner sila, 3W Builders, di ba? Ito na naman, nakipag-partner, St. Gerard, CLTG, 5. Kasi maliit lang ang CLTG, pero ba't nananalo? Di ba? Puro may partner sila. Ito, may partner. May partner. May partner. 3, incomplete. CLTG Builders, 7 ang incomplete. Anyari, di ba? Ito na naman, St. Gerard, isang incomplete niya. Alfrego Builders, magka-partner pa, CLTG, 2. Di ba? St. Gerard, 1. Yeah. Alfrego, may partner din, 1. Di ba? Ang daming incomplete. So, ang tanong natin, lahat ba ito natapos? Hindi man natin sila gustong husgahan. Di ba dapat? Maingay naman ng mga Duterte, ipakita nyo lahat itong proyekto to. Tapos, di ba kasi, number 1 sa inyo, build. Habang may pandemic, nagbi-build pa rin. Di ba? Ang dami may kulang. Di ba? Ang dami proyekto ng CLTG, CLTG, saka ng Alfrego at St. Gerard. So ito mga ka-clear, pakita ko. Maganda to. Kita natin to. Mukhang nagkamali ng tanong din dito Sige, pakinggan natin mga ka-clear. Ni Senator Bato de la Rosa, sinabi ni Discaya, 23 years na silang contractor at ang 2016 nagsimulang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Running. Now look what I can becoming. I do not wait for summons. This happens all of a sudden. Saw you, little homie. Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Diba? Siyempre, 2016, paano ni dating Pangulong Duterte? Make sure of your answer. Sinur. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Ano? Wala na natulala ba? 2016 onwards. Natulala, mga ka-clear. Natulala. Si Senator Bongo, 2016. Ay, Senator Bato. Baka hindi niya in-expect na 2016. In-expect niya siguro, sasabihin niya 2022. Natulala. Asa na pulitin ito Teka lang Natulala. Di na niya alam dati sasagot tanong yan. Okay. Ang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Medyo, parang medyo, make it sure. Ano ba? Ganun natin, di ba? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Wala. Natulala si Senator Bongo. Si Senator Bato. Natulala kasi start nila yun. I-start yun ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya na alam na sagot niya. Tignan mo ito yung tipong, parang siya, yung nahuli. Nahuling bigla, parang gano'n Parang gano'n 2016 onwards. Parang napasubo siya sa tanong niya. Dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw.
At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So mga kakli, tingnan mo, kung 2016 sila sa flood control projects, ang tanong, ang sabi ni dating Pangulong Duterte, 13,917 ang flood control projects nila. St. Gerard, ilan ang ginawa niya sa panahon ni dating Pangulong Duterte? At ilan ang natapos? Kung kilala sila sa ghost projects, ano pa kaya yung nakaraan taon? Eh, hindi naman ganun kahigpit. Diba? At kahit nga may ghost projects na inamin ni dating Pangulong Duterte, sinabi ko sa inyo ito kagabi, diba? May video siya. Papaimbestigahan niya daw. But then, Secretary Mark Villar stayed. Wala lang. Bakit? Sino ang may utos? E tanong lang natin bakit nanatili siya? Ba't nanatili siya kahit may mga ghost projects? Diba? Ba't hindi siya napak-imbestigahan? Bakit parang hindi siya nagkaroon ng responsibility? Eh siya yung, since 2016, siya naman yung engineer. Siya naman yung, siya yung DPWH secretary. O inamin ni dating Pangulong Duterte na maraming ghost projects. So ano nangyari? Ganun pa rin ba yan? Akong bahala dyan, sagot ko yan. Katulad ng ginawa niya sa DepEd, katulad ng ginawa niya sa DOH. So ganun di ba ginawa nila sa DPWH? Kaya, ang tunay na magkaibigan, walang iwanan. Diba? So anong anyari? So ayun, 2016 pa pala. So talagang dapat, no? May imbestigahan. Lahat. Diba? Okay. So mga kakli, nakita niyo na yung mga kilala, no? Mga kilala, partial, na mga kontraktor na may kinalaman, no? I'm sorry, mga politiko na may kaugnayan sa mga kontraktor. Okay? O paano yun? Top notch. Senator Joel Villanueva, kasama sa top 15 contractors na nabanggit ng Pangulo. At yun yung gumawa ng proyekto na project na kinukulit mo daw kay DE, kay District Engineer, no? Henry Alcantara. Abay, nagkausap pa kayo tungkol sa pondo. Paano na yan? Paano na yung sinabi mong walang kinalaman ang mga senador sa mga kontraktor? Ay nako, nagpa-presscon pa si Boy Dila na wala daw senators na related sa flood control at nag-handwash na sa harap noong Blue Ribbon. Iba talaga si Boy Dila. Ako din tingin ko mga kakli, gusto rin linisin ni Senator Bongo yung CLTG, kaya binanggit niya yung tungkol sa mga joint venture, di ba? Ni Senator Bongo, pero mas lalo yata nadiin. Kasi lumalabas na nakikipag-deal kayo sa contractor na mas kilala sa mga ghost projects o sa mga nang-iiwang proyekto. Kasi mga kaklir, meron ako nabasa dito parang naiwan din yung sa... Wait, saan ba yung naiwan na yan? Ito, pakita ko lang Sa kanila ba to? Kamay. Pakita ko lang. Hapyaw. Paktay. Tama ba? Nako po, saan yan? Sa Bulacan to, sa Bulacan. Paktay na Bulacan. Naiwan na proyekto sa Bulacan. Yun Timothy. Timothy Construction mga kaklir and Alpha Omega. Wow. Sabi niya dito, pakita ko yung title 4 billion worth 4 billion peso worth of flood control projects in Iloilo unfinished, missing, nawawala, sabi ni Mayor. Sabi dito, ayan. Okay. Iloilo City Mayor Raisa Treñas blamed 2 years worth of failed, unfinished, and ghost or missing infrastructures that have cost government 4 billion. Diba? Sabi niya, we can't find some of them because sometimes the projects are only general, like slope protection for Iloilo with a specific address. That's why we also can't provide exact details about its progress. Treñas revealed that Timothy Construction Company and Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation were 2 of the companies involved in these projects. So they're known for that. So nakipag-deal yung CLTG at the time of former President Rodrigo Duterte. Okay, mga kaklir? Nakita ko sa inyo yung mga partial na involved. So, hintayin na lang natin kung ano pa magiging pag-iimbestiga dito. Sinabi lang natin dyan, pero tayo mga kaklir, tandaan natin, hindi tayo nanghuhusga. Kailangan pa ng masusiang pag-iimbestiga dito. So, still, kahit nandiyan yung mga picture-picture, at sinasabi talaga na, si Diskaya, dami-daming sasakyan. Dami dahil lang maganda yung payong doon sa Rolls Royce. Binili yung Rolls Royce. My goodness. Dahil sa payong, tinanong ni Bato si Diskaya sa Senado kung kailan nagsimula ang negosyo nila sa construction. Natigil si Bato na sagot ni Diskaya, yes! Tapos sinapo ni Senator Tito, di niya na alam yung tatanong niya. Nagulat kasi panahon pala ni dating Pangulong Duterte. Namamayagpag na ang mga Diskaya. Well, anyway, yun lang mga kaklir. Teka lang, pasalamat mo. Ay, thank you very much po sa halos 10,000
500 yata, no? Less than mga 10,000, almost 10,500 tayong live views. Wow! Maraming salamat at thank you. Salamat.